So guys, ayan, after 30 minutes, ito na yung ating DIY filter bucket na kung saan. Ito guys, medyo basa pa siya at naglagay lang muna tayo ng Lastosil dito. So bali, ito na yung pinaka-forma niya guys, ayan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So yun, medyo na busy tayo guys. At talaga nga, marami kasing umorder sa atin ng mga nakaraan. And for today's video guys, meron sa ating kakabi na nagpapatulong no, regarding sa paggawa ng filtration. Kaya naman guys, nagawa tayo ngayon guys ng DIY filter bucket kasi meron din sa atin nag-order at nagpapaset up sa kanyang farm. So samahan nyo ako guys at pakita ko sa inyo yung mga kailangan at kung paano gawin yung napakasimple lang pero budget friendly na filter para sa ating mga crayfish. Tara, let's go! So guys, ayan, bago tayo gumawa ng isang filter bucket, so update muna natin yung ating top yard kung ano na nga ba yung nagiging progress at nagiging takbo. Kasi nung nakaraan na busy tayo guys dahil maraming mga nagpapadeliver sa atin and sobrang tambak yung mga delivery natin at yung setup natin dito halos na busy tayo, hindi na natin masyadong natutukan kaya lumot is light na naman. Ayan guys, so eto pa rin yung ating mga buried female dito na for hatching na. Actually hindi ko pa sila totally nakukuha na lahat yung mga panibagong harvest natin kasi naggagalaan na yung mga craylings natin dito. So marami to, mga I think 7 o 8 yung buried female natin at pansin nyo, ayan o, napakalumot na. At dito naman sa atin, ito yung lahat ng female natin is naandito. Ayan, mapapansin nyo. Tapos sa baba, nandito naman yung mga lalaki. Ayan, so nakahiwalay lahat yung mga male and female natin. Papansin nyo, meron pa nag-molt dito. Ito guys, kapag nakakita kayo ng mga crayfish na nagmumolt, hanggat maaari, huwag yung itatapon basta-basta yung exoskeleton nila. Ito yung shell. Kasi binabalikan to nila at kinakain para mas madaling tumigas, no? Yung panibago nilang exoskeleton. So hanggat maaari, hayaan nyo lang dyan. Iwanan nyo lang kasi kakainin din naman nila yan, babalikan naman din nila. Ayan. Tapos dito guys, hindi ko pa nahihiwala yung mga ibang breeder kasi actually nandito yung mga breeder natin eh, yung male. Kasi nag-reset tayo ng pool pond gawa nung nakaraan at ayan, madumi na kasi nung nakaraan kaya mapapansin nyo halos walang laman. At yung mga ibang laman nito is nilipat muna natin doon. Kaya yung mga breeder na nandito, sama-sama muna sila doon. Ayan. Kasi pinagpaplanuhan ko guys, etong pool pond natin, dahil marami na tayong for harvest, so iniisip ko siya na i-for sale or i-out etong pool pond na to. Hindi lang kasama yung filtration at yung pump system natin dito, bali yung pool pond lang. At plano natin yung ganitong 3-layered na trapal pond natin is magagawa pa tayo ng isa na panibago dito na mas malaki pa. Kasi yung space natin hindi kakayanin kasi ng pool pond kahit ito malaki siya. So marami pa rin tayong harvest at hindi kinakaya, kaya kailangan natin gumawa ng layered para mas marami tayong ma-load. Kaya naman ayan, pag-isipan ko muna kung i-out ko ba siya talaga or i-stick ko dito. So abang-abangan nyo na lang kapag nakapag-decide na ako guys. Paunahan na lang kayo sa murang halaga. May i-out natin to soon, no? Kapag nakapag-provide na tayo ng panibagong materyales. So dito guys, nabanggit ko sa inyo guys na andito yung breeder natin, no? Ito, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Ito yung lalaki guys. Ito napaka-solid nito guys. Hina nyo kung gaano kalaki. Sheesh! Ayan o. Boom! Mukha lang maliit sa video yan guys, pero malaki yan. Ito pa, may nakatakas pa. Opya. Ayan o. Baka masipit tayo, pero malaki yan guys. Ayan. Ang size nito guys, mga nasa more or less, mga nasa 7 to 9 inches. Ayan. Ayan, nagwawala siya. Laki nga guys. Mukha lang maliit sa video yan, pero tingnan nyo yung sukat ng tsinelas ko. Yung pa ako is size 8.5 or 9 to. Ayan o. Yun. Boom, mahaba yan guys. So eto kasi iniisip ko rin na yung lahat ng mga breeder na meron ako is dito ko na sila pagsasama-samahin. So marami kasing plano na tumatakbo sa isip ko ngayon. So hindi ko pa ma-priority dahil marami talaga tayong ginagawa. Kaya iniisip ko kung dito ko na sila lahat pagsasamahin, and then lahat ng mga mapapanak natin is dito sa ating trapal pond at sa lahat ng mga aquarium na natin dito. Kasi yung ibang breeder natin, eto, nandito pa sila. Ayan, may panibago nag-molt na naman dito guys. Ito yung breeder natin, ayan. So nag-molt din siya. So ito yung ating mga blue jeans.
ayan o, mga nag-mold din. So pinababayaan ko lang yung mga exoskeleton nila na pinagbalatan, hinayaan ko lang. So ito guys, nabanggit ko sa inyo, focus din tayo dito kasi isa sa magandang quality ng ARC yung meron tayo dito. Kaya abang-abangan nyo rin yan. Pero siguro mas matatagalan pa tayo makapag-load nito dahil pararamihin pa natin sila. Napaka-solid yan guys. At ayun, so nabanggit ko nga sa inyo na gagawa tayo ng bucket filter. So ito yung mga kailangan natin guys. So bumili tayo ng PVC size number 2. Ito siya, itim lang yung ginagamit natin, which is ito rin yung ginagamit natin sa mga hide. Yan yung mga naandyan guys. Ayan, size number 2 lang yan. So sa mga palagi nagtatanong, ito guys, number 2 lang yung kunin nyo sa hardware. So ang presyo lang nito is nasa 130. Tapos blue pipe, ito. So ito naman ay Nailtex. Ang presyo nito para nasa 80 pesos lang ang isa. Ayan, gagamitin natin para sa mga piping natin mamaya. Tapos yung kasama niyan ay ito, 4 na elbow at isang cup. And then yung bucket natin is naandito. Ayan yung dilaw. Ito. So ito yung gagamitin natin na filter bucket, which is lalagyan natin ng mga filter media sa loob. Ayan. So galing pa to dun sa kumpare ko. Immediate Pet Shop. Ayan, kay Parang Ternan. So hiramin ko muna ulit at gagamitin natin. May project tayo. So basically guys, ang mangyayari lang dito, bubutasan natin to. So yung kasukat na size number 2 na dito, at yung out nya dito na tubo. So ganoon lang kasimple. Tapos bubutasan natin yung mga PVC na yan. So after nun, seal natin yan. Lalagyan natin ng silicone. Tapos pag stable na siya, kukuberan natin. Pag okay na yan guys, pakita ko sa inyo yan. Prepare lang muna natin yung mga gamitin. Let's go! Guys, ayan. So, ito yung pipe na ipapasok natin dyan sa loob at binutas-butasan natin siya dito. Ayan, kasi itong loob na to guys, by the way, itong bucket na to, so binutasan natin ng dalawa, isang in at saka isang out. Tapos, bali ang magiging sistema nyo guys, ganito. Ito guys, ididikit natin dito. Makikita nyo, yung mga may butas na to, ilalagay natin dito sa pinakababa. Ayan, tapos kukuberan natin. So bakit natin binutasan dito? Bali ito guys, yung pinakaloob nito guys is may mga filter media siya. Andiyan yung mga porous, ceramic, yung mga pumice rock, yung mga lava rocks, kung ano na ilalagay natin media dyan. Tapos pag na-fix na natin yan dyan, nakatayo na siya, kukuberan natin ng ganito. So for example, ito. Yan, nakaganyan yan guys. Silbon natin. Ayan, nakaganyan yan guys. So, ipipix muna natin yung makikita nyo yun, yung butas, di ba? So, ipipix muna natin siya na nakatayo ng ganyan. Tapos, eto, magkakat ulit tayo ng PVC na susukat lang dito sa pang out natin dito. So, yung submersible pump, guys. So, for example, eto yan, nakapatong siya. Yung sub pump natin dito, may tubo pataas na blue pipe, papasok dito. Dadaan sa filter media, kaya mapansin nyo may butas tayong ginawa dun sa pinaka baba. Para daan-daan lang yung labas ng tubig. Na which is bago siya umangat at mag-overflow dito sa butas na to, dumaan na sa filter media, nasala na siya. Kaya yung dumi, pag babagsak na dito guys, is malinis na. May iwan na yung mga dumi doon. So kapag nilinisin naman, napakasimple lang din kasi eto, pwede naman itong tanggalin. Hindi naman ito nakafix tong cover na to. Ayan, bali ngayon, putol muna tayo guys ng PVC pipe na para dito, para sa out natin. Tapos, isisid na natin sila gamit yung silicone. O hanap pa tayo ng ibang pandikit na pwede natin gamitin. And then, yung mga PVC na yan, doon na natin gagawin sa farm na pupuntahan natin. So
So guys, ayan, after 30 minutes, ito na yung ating DIY filter bucket na kung saan. Ito guys, medyo basa pa siya at naglagay lang muna tayo ng Lastosil dito. So bali, ito na yung pinaka-forma niya guys, ayan. Mapapansin nyo. So makikita nyo guys dito, meron tayong tubo dito na nakapasok. So ito yung para sa in. So kung for example, andito yung ating submersible pump. So tubo, piping papunta dito. So ibabato niya dun sa loob ng filter bucket at sasalain ng mga media, overflow dito lalabas, papunta na dun sa pan. Ayan, so patutuin muna natin, check natin kung mapinturahan pa natin to. At siguro by tomorrow pa natin to ma-deliver sa ating client. So sa mga nagpaplano at gusto mong order at magpagawa ng mga ganitong klase guys, pwede kayo mag-PM dito sa ating FB page or tumawag sa contact number na ilalagay ko guys. Ayan, pero kayang-kaya nyo naman to guys. So itong project na ganito guys, sa mga busy tao talaga hindi na kayang gawin yung mga ibang bagay. So tumatanggap naman tayo ng mga ganyang project. Ayan guys, so ito medyo maalat pa dito at marami pa akong ibang gagawin. Tapos meron pa kasi tayong gagawing rain bar. Ito may mga butas-butas siya dito. And ito pa yung ibang piping na gagamitin natin para sa continuous ng ating DIY filter bucket. So ayan, ito na siya guys. So hopefully nagkaroon kayo ng idea at panibagong tips dito regarding sa ating paggawa ng filter. At sa mga nag-aalaga at nag-breed ng mga crayfish, pwede nyo rin itong gawing idea at kung paano gawin. Napakadali lang naman din. So pinakita ko naman sa inyo kung paano gawin yung ating filter bucket dito. Marami na rin gumawa nito guys. Actually marami na rin talaga. Pero marami pa rin nagtatanong sa atin, lalo na sa mga baguhan, kung ano yung klaseng filter na gagamitin at kung para saan yung filter na kagaya ng ganito. So yung ganitong filter bucket guys, ginagamit to sa mga malalaking volume na like yung mga trapal pan, kagaya nito, sa mga pan. So pwede nyo gamitin to. Nakadepende na sa inyo kung gusto nyo pang magdagdag ng isa pa. Depende na. So bali ito kasi request lang to ng ating client, yung filter bucket and then yung rain bar na gagawin natin. So inclusion nito is 84000 na aqua speed submersible pump.